Hello Obra Pintura! Don't forget to like, share, and subscribe my daddy's YouTube channel. Thank you! Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ng simbang gabi, huwag nating limutin, pagkat tayo'y may tungkulin sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nanggigising niya, tayong lahat manalangin. Good morning po mga Kaobra Pintura. Kagigising lang po. Ngayon po ay may kumakatok po sa pintuan at magdi-deliver po ata ng almusal. Dito po kasi basta meron pong pagkain po, ikinakatok na lamang po sa pintuan para po kunin po yung rasyon. Kunin po muna natin po yung almusal po na bigay po nila. Ito na po yung almusal po natin. Almusal po muna tayo. Mag-init po muna tayo ng tubig para po sa pagkakape. Tayo po mga Pilipino talaga pong hindi mawawala ang kape. Kaya init lang po muna ako ng pangkape po natin. So ayan po mga Kaobra Pintura. Tayo po ay mag-aalmusal. Ang binigay pong almusal po sa atin ay ito. Yan. Almusal po tayo, itlog po, tsaka hotdog at kanin. May kasama na rin pong sausawan na suka. At meron na rin juice. At syempre po, hindi mawawala ang coffee. Samahan niyo po ako. Tayo po mag-almusal. Sinangag ho pala itong kanin, sinangag. Kaya masarap. Alagang-alaga naman po pala dito sa quarantine area. Alaga ka sa pagkain. Maganda pa yung accommodation nyo. Kaya dun sa mga uuwi na mga OFW, huwag kayong mag-alala sa magiging quarantine area nyo na mapupuntahan. At alagang-alaga po tayo ng ating pong gobyerno.
Sabi po nila sa amin kahapon, pag dumating na daw po yung resulta ng test, ng swab test, kung meron daw po susundo sa amin, pwede daw po kami magpasundo. Kinakailangan lang daw po may oras. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang pwede pong masundo. At pagka lumampas na po tayo sa alas 3, kinabukasan na daw po uli para sunduin. Kaya kung maaga po mailalabas po yung resulta at may time pa po na makabiyahe po dito from probinsya, papunta po dito sa Manila, ay pwede na pong tawagan agad yung pamilya basta lumabas na po yung resulta at nang makapagpasundo na po. Kasi mahirap na po at baka po abutin po ng alas 3 bago dumating gawa ng traffic o sa layo ng probinsya ay kinabukasan pa po makakalabas dito sa quarantine. Problema lamang po dito ay hindi ako nakatulog ng maayos. Lagi akong gising. Siguro nga po ay miss na po yung pamilya. Yung isa ko pong kasama, dito din siya sa hotel na ito. Medyo maganda mataas lamang po yung kanyang floor, nasa 7 po, 7th floor. Maganda yung lugar niya, gawa ng maganda yung tanawin, may mga swimming pool. Eh dito sa akin ang tanawin, puro parking area. Kaya maganda yung tanawin sa kanya, kitang-kita yung dagat, kitang-kita yung swimming pool sa baba. Hindi naman pwedeng pumasyal doon kasi po kabilin-bilinan po dito. Pag pumasok ka sa loob ng kwarto, hindi ka na po pwedeng lumabas hanggat hindi nalabas yung resulta ng test. Kaya bawal na bawal lumabas, sabi nila. Kaya hindi tayo pwedeng makapunta sa kapitbahay. Kaya po sa mga uuwing OFW, wag po kayong mag-alala. At napakaganda po ng inihanda po ng gobyerno sa ating pong mga OFW na uuwi. Sa mga facilities po na paglalagyan po sa atin bilang home quarantine, ay wag po kayong mag-alala. Napakaganda po at malinis. Kaya hindi po tayo magkakasakit. At safety po tayo dito. Sarap ng lasa ng suka. Manamis-namis na maasim-asim. Sana naman po ay maagang lumabas yung resulta ng swab test. Nang makauwi na po. Makapagpasundo. Ito pong hotel na ito ay 'yung 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 'yung
Nasa lugar po ito ng Rojas Boulevard. Rojas Boulevard, Pasay City. Ito po ang kinaroroonan nitong Sofitel Hotel na pinaglagyan po sa amin. Nasa Rojas Boulevard po. Tabi-tabi po ng dagat. Doon po kahapon po, sabi ko po sa inyo kahapon ay ibibidyo ko yung pong mga magaganap po doon sa loob ng airport sa pagsalubong sa amin. Hindi ko po na-ibidyo. Gawa ng nagpaalam po ako sa mga marshal po na nandoon. Kaya sabi po nila, bawal daw pong mag-video. Kaya yung pong oras na kami po ay pumipila para sa swab test, yung mga kaganapan po doon hanggang sa pagsuswab test, kaya hindi ko po na-video. Kaya ipagpaumanhin po ninyo at sabi po kasi bawal daw, kaya hindi na po ako nagpumilit. Pero yung mga pagdating naman po natin dito at yung paglabas po, nakuha naman po natin. Para naging update na rin po kayo sa mga nangyayari. Sa mga madadatnan po ninyo kung sakaling kayo po ay uuwi po ng Pilipinas. Mga kababayan po natin mga OFW. Safety po dito at napakalinis po ng ating pong pasilidad na pagdadalan po sa atin. Sa mga katropa po namin dyan, sa mga Palace Boys po na iniwanan po namin sa Riyadh. Shoutout sa inyong lahat dyan, mga Kapalas Boys. At pagbalik namin, kayo naman itong magbabakasyon. Silip po tayo sa sa terrace at baka meron pong magagandang makitang tanawin sa terrace. Medyo umaga na po kaya maliwanag na sa labas. Tara po. Yan po mga Cobra Ventura. Tatanaw po ninyo yung dagat. Yan. May mga bangka pong maliliit. Barko ho ata yung mga barko. Naman po yung parking area. Ayan po. Yan lang po yung mga matatanaw dito sa lugar ko. Doon po sa kasama ko, si Radyo. Napakaganda po nung tanawin doon sa kanya. Yan. Ayun po, meron pong mga tao doon na nagsasayaw. Hindi lang po natin kasino pong aninag at malayo. Ando po sa may stage. Po ang Pilipinas Manila. Nakakamiss din po itong lugar na ito.
Hello po mga Kaobra Pintura. Ngayon po may kumatok na naman po sa pintuan at nag-deliver na naman po ng pangtanghalian naman po. Ito po oh. Bagong deliver na naman po yan ng tanghalian po ng mga OFW. Talaga pong alagang-alaga po dito kaya maraming salamat po sa lahat po ng gumawa ng ganitong pamamaraan at ito nga po yung pong PhilHealth, Red Cross at syempre po lalong-lalo na po yung ating pong OWA. Yung OWA po na talaga pong siyang nag-prepare ng lahat ng ito at sa pamamagitan po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pag-aalaga po ninyo sa mga katulad po naming OFW. Saludo po kami sa inyo, OWA. At syempre po, sa inyo po, mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat po ng namamahala, maraming salamat po. At tara po, kain na po ulit tayo. Tara po mga Kaobra Pintura. Simulan na po natin ang pagkain at wala naman pong gagawin dito. Basta nagbigay ng pagkain, edi kain lang po tayo ng kain. Habang hindi pa po nalabas po yung resulta po ng ating swab test. Sana naman po ay dumating po kaagad at nang makauwi na po. Kaya yung mga OFW dyan na papauwi, huwag kayong mag-aalala sa inyong dadatnan dito pag uwi ng Pilipinas. Alagang-alaga po kayo ng ating pong OWA. Sa pamumuno po ng OWA at lalong higit ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun din po yung kumukuha po ng swab test po natin, yung pong Red Cross at yung pong PhilHealth na nangangalaga po sa ating lahat. At syempre po, doon po sa mga hotel na inyo pong pupuntahan, katulad po nitong hotel na napuntahan po namin, ay talaga pong maayos naman po yung kanila pong serbisyo. Ito pong Sofitel Hotel. Ayan po, dito po sa anong awang lugar to? Sa Rojas Boulevard, Pasay City. Ayan po. Tara po, kain na po tayo. Ito naman po yung aming tanghalian. Ayan po. Ayan. Samahan nyo po ulit akong kumain. Saluhan nyo po ulit ako. Meron po pong tinapay, dessert. Sa loob po ng 1 taon at kalahati na hindi ko po pag-uwi. May pang uwi po sana namin po ay yearly po kasi ang bakasyon namin. Ngayon po dahil po sa COVID, hindi nga po kami nakauwi ng yearly. Kaya inabot po ako ng 1 taon at kalahati. Kaya sa lugar po namin sa Riyadh ay bawal po ang baboy. Kaya ngayon po ay nakatikim na uli ng baboy, adobong baboy. Sa loob ng 1 taon at kalahati, ngayon ulit nakatikim ng adobong baboy. Sa lahat po ng hindi pa po nakaka-subscribe sa akin pong YouTube channel, please subscribe po and syempre po, like and share po sa ating pong mga friend. At pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong update sa lahat ng mga video na gagawin ko. Maraming salamat po. Wait na po ng mga pamilya ko yung resulta. Gustong gusto na po nila akong masundo.
Shoutout nga po pala dyan sa akin pong mga kababayan po sa Santa Maria, Laguna. Malapit na po tayong magkita-kita dyan. At sa amin pong barangay, sa dalawa po kasi yung barangay sa amin na medyo naghahati po sa lugar namin. Ang barangay Kuralan po at ang barangay Dos. Shoutout po sa inyong lahat dyan na lahat ng namumuno po sa ating barangay. Kasi po yung barangay po kasi namin ay lahok-lahok po yung nakatira doon. Hindi pa po kasi naiaayos talaga. May barangay Dos, may barangay Kuralan. Pero yun po talaga ay barangay Kuralan. Kasi po ng mga panahon katwiran po kasi nung iba ay malapit daw po sa lugar ng barangay Dos. Kaya yung iba sa barangay Dos nagparehistro. Pero inaayos na po. Dapat nga po ilagay po natin talaga sa tama at sana nga po lahat ng mga tao doon ay sa barangay Kuralan na po magparehistro. Sarap po ng adobo. Palibasa ngayon lang uli ako nakatikim. Kanina pong kagabi, hindi naman po ako nakatulog ng ayos. Ngayon po, kanina kagigising ko lang. Sama naman kasi ng pakiramdam pagka ikaw natulog ng alangang tulog. Katulad ngayon, alangang tulog ko. Kapoy ang katawan ko kapoy. Walang magagawa wala namang gagawin dito. Kaya lagi nang nakahiga. Nag-aabang na lamang ng balita kung ano bang magiging balita. Nag-aabang ng tuktok para sa pagkain. Bago po kami umalis sa Riyadh, sabi po kasi ng iba naming mga kasamahan at ng iba pa po naming mga kaibigan, para lang po maging update din po kayo, ano po, para hindi na kayo gumastos pa. Kailangan daw kasi magpa-swab test muna sa Riyadh bago lumipad, bago umuwi. Kaya nagpa-swab test po kami. Pero sagot naman po yun ng kumpanya namin. Kasi sabi ay hahanapin daw yun bago lumabas ng airport. At isa pa sabi, pag na-swab test ka na daw sa Riyadh at hindi pa naman expire yung swab test mo pagdating dito, ay baka hindi ka na daw i-swab test at diretso uwi ka na daw sa iyong mahal sa buhay. Hindi po pala totoo. Nung pag-alis po namin, pagpasok po namin sa airport at sa airport po ng Riyadh, wala naman po ni isang swab test na tiningnan sa amin. Hindi po hinanap yung swab test. Kaya walang kwenta po kung kayo po ay uuwi ng Pilipinas at magpapaswab test pa kayo, magagastusan lang po kayo. Kaya wag na po kayong mag-abala. At hindi din po totoo na pagkadating dito ay kung hindi pa expire yung swab test mo ay magagamit mo at makakauwi ka na ng sa pamilya mo. Hindi po totoo. Kasi tinanong ko po mismo doon sa nagsuswab test, sabi ko po ay ako may swab test na. Ako hindi pa expire yung aming swab test. Sabi nila hindi po pwede. Lahat po ng pumapasok po sa bansang Pilipinas, protocol na po nila yung iswab test ang bawat isa. At hindi po talaga pinapa-uwi sa kanilang pamilya kung hindi pa po lalabas ang resulta po ng swab test. Kaya kinakailangan po talaga pa-quarantine. Sinabi ko po ito sa inyo para po hindi na po kayo maabala at hindi na po kayo magastusan.
At doon din po sa sa iba pa, kinakailangan po ay pa-register na po kayo sa Red Cross online po. Hanapin nyo lang po sa Google, type nyo po yung Red Cross at mag-apply na po kayo ng online sa Red Cross. Mag-fill up na po kayo ng application para po makakuha po kayo ng barcode. Yung code po, parang drawing na kwadrado. Hinahanap po nila yon. Madali po yung proseso ng pagpapaswab test pag meron ka po noon kasi i-screenshot nyo lamang po sa cellphone nyo. Pagka kayo nakapag-register na, ay may dadating pong message sa inyo sa inyong email. I-screenshot nyo lang po yung barcode po at ang tawag doon. I-screenshot nyo lamang po. At pagdating nyo po dito sa Pilipinas, bago kayo swab test, ipapakita nyo lang po yung screenshot at pinipicturan po nila yon. Pinipicturan nila. Kasi po, marami rin po kami nakasabay na hindi po nakapagpa-register sa Red Cross Online. Kaya matagal pa po ang naging proseso nila. Ibinukod po sila sa amin. Kaya po, bago kayo umalis, kasi kasuyin nyo po muna uli. At para po maging mabilis po yung proseso sa inyo sa pagpapaswab test. At para update din kayo sa iba-iba po ang swab test na ginagawa dyan po sa atin po sa Riyadh. Ilang beses na po kaming sinwab test diyan kasi nga po sa palasyo po kami nagtatrabaho. Kaya isang butas lang po ng ilong ang sinasalaksak. Isang butas lang. Dito po, 2 butas ang sasalaksakin, parehong papasukan niya ng pansalaksak. At pagkatapos na salaksak po yung ilong mo, meron pa po sa lalamunan. 3 po ang gagamitin. Kaya po, para update na po kayo, para hindi po kayo magulat. Kasi ako po kahapon, nung sinwab test po ako po yung nagulat at bakit tutusukin pa rin ang aking isang butas ng ilong. Pati lalamunan. Sabi ko, isa lang ang ginagawa dyan. Iba daw dito sa Pilipinas. Kaya para update na rin po kayo sa lahat ng mga gagawin sa inyo pag uwi po ninyo. At alam nyo na po. At doon po sa face shield, wag na po kayong bibili ng face shield sa Bata o sa iba pang pharmacy. Wag na po kayong bibili. Katulad ko po, bumili pa po ako ng face shield. Kami po nung kasama ko. Bumili pa po kami sa Bata ng face shield. Hindi ko po nagamit at may binibigay naman po pala sa loob ng eroplano. Bibigyan tayo ng bagong face shield na gagamitin natin. Kaya wag na po kayong bibili para hindi na po maaksaya yung ating pong pera. Wag rin po kayong magdadala ng alcohol. Bumili din po ako ng alcohol at sabi kailangan daw. Wag na po. At meron naman pong ibinibigay sa yung alcohol po. Kung meron kayong maliit na bote, di magsali na lang kayo sa maliit na bote. O kaya yung sanitizer, hand sanitizer. Yun na lang po. Huwag na po kayo magbibili ng kung ano ng mga nababalitaan ninyo na kailangan. Wala po. Ibinibigay po lahat ng airline yung mga kailangan po sa loob ng eroplano. Tapos po yung ating pong cellphone, di po ba ang cellphone natin merong yung charger po. Ang charger po natin dyan sa Riyadh ay 3 po. Ano po? 3 pansaksak. Dito po sa mga hotel, wala pong 3 pansaksak. 2 lang po. Ordinary lang po. Katulad po ng mga nasa bahay-bahay po natin dito sa Pilipinas. Kaya advice ko po sa inyo, kung meron po kayo dyan, bago kayo umalis, ay bit-bitin nyo na yung inyong connector po ang tawag doon, para po meron po kayo yung 3 po ninyo, isasaksak nyo po sa kanya. Ito po sinasabi ko kasi po 3 po itong sa atin. Magdala na po kayo nito kung meron kayong madadala.
Ngayon po, kung wala naman po kayong madadala nito, ay wala naman pong problema. At tayo pong may mga nagbebenta po dito sa labas ng mga ganang pong connector po para sa cellphone. Kasi alam na po nila, pag galing po sa ibang bansa ang cellphone, ang pansaksak ay 3. Dito po, walang available po ditong 3. Para lang po, alam nyo na mga dapat yung bitbitin. Yung mga gusto patin bumili ng mga SIM card, pagbaba ng paglabas ng airport, huwag po kayong mag-alala at marami po kayong mabibilhan. Talaga pong inilaan na po sa ating mga OFW yung mga SIM card na yan. Marami po kayong mabibilhan at meron po talaga mag-aalok sa inyo ng SIM card pag nakita po kayo na galing po sa ibang bansa o lumabas ng airport. Marami pong mag-aalok sa inyo. Ano lang po, ang presyo po nila nasa 100 po ata. Isang SIM card. Hindi ko lang po alam kung may load na po yun. Hindi po kasi ako bumili. Kaya po hindi ako bumili. Sabi ko po, dito na lang ako aasa sa Messenger. Kasi libre naman po dito yung internet sa loob po ng hotel. Mag-aantay ka lamang po ng 1 oras. Kung ma-check-in ka ng alas 5, mag-aantay ka po ng 1 oras para makapasok ka sa kanilang signal. At yun po ay unlimited na po yun. Magagamit na po natin pang video call sa ating pong pamilya. Kaya hindi na po ako bumili kasi hindi ko naman po kailangan pa. At yun na lang po gagawin kong pang contact para sa pamilya ko. Pero kung kayo naman po ay uuwi pa ng malalayo, tatawid pa uli, sasakay pa uli kayo ng another airplane punta sa inyong lugar, ay mas mabuti po yung meron po kayong another na pantawag sa inyong mga mahal sa buhay. Sana naman po ay mabilis yung maging resulta ng swab test po namin. At sana naman po kami pong lahat ay negative para makauwi na po lahat kami sa amin pong mga mahal sa buhay. Yung po kasing iba namin mga kasamahan sa palasyo, tumatawag po sa amin, ano daw po yung sitwasyon dito, ano daw po yung mga kailangan, ano daw pong ginagawa. Kaya sabi ko na lang po sa kanila, manood kayo ng aking video at ay papaliwanag ko lahat doon ng mga nangyayari sa pagtanggap sa ating mga OFW. Kaya wag po kayong mag-alala kung kayo po uuwi, ay talaga pong hasikaso po tayo ng OWA at ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nagtatagpo ng lahat ng ito. At syempre po yung mga mag-a-assist po sa atin, ito nga pong Red Cross, PhilHealth at yung pong airline na inyong sasakyan at itong hotel na tatanggap po sa atin. Safety po tayo dito at hindi po tayo pinapabayaan sa pagkain. Shoutout po pala dyan sa aking mga kabarangay po sa Barangay Bukana, Nasugbu, Batangas. Kaya Sir Japper Sniper, hindi ko po alam kung siya po yung nakabalik na. Sana naman pagdalo ko Sir Japper Sniper sa Bukana ay naandyan ka na at mabigyan mo ko ng pagkakataon na makausap ka. At siyempre, sa iyo din wasalak, Madi Katigbak at sa iba pa pong mga vlogger na naandyan po sa Barangay Bukana. Kay Katropa Opisyal, kay Paring Lloyd, kay Kamuning, Dagadingding, Triple M, at si Brother Louie. Ayun po. At sana kahit hindi ko pa po kayo nakikita ng personal, ay sana naman po ay konting
ano lang po sa akin po YouTube channel. Kunting suporta lang po para po medyo tayo po ay matulungan po ng iba pa pong katulad po natin. Tahanga po ako sa inyo at kayo po ay matataas na po ang naaabot sa larangan po ng pagbablog. Lalo na po sa iyo, Sir Japper Sniper. So word, saludo po ako sa inyo. Sa ginawa nyo pong maganda sa amin pong barangay, sa Barangay Bukana. At hinihingi ko rin po sa inyo ng tulong yung pong amin pong mga kababayan po na mga vlogger po sa Santa Maria, Laguna. Katulad po ni Kasado Tayo Vlog. Si Kasado Tayo Vlog po ay isa po siyang PWD. May diferensya po yung kanyang isang paa. Pero kahit papano po siya po ay naghahangad pong makatulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagbablog at yung daw pong kung sakaling siya ipapalarin ay itutulong din daw po niya sa ating mga kababayan. Kaya suportahan po natin si Kasado Tayo Vlog. Ganon din po yung bagong gawang channel po ni Yalin TV. Si Yalin TV po ay bago pa lamang po. Pero siya po ay marami na rin pong natutulungan ng mga kababayan po natin kasi nagdo-donate po siya sa mga nangangailangan. Kaya po pakisuportahan po natin si Yalin TV at ganun din pong hangarin niya, yung makatulong po sa ating mga mamamayan na walang-wala na pong mapagkunan. Kaya suportahan po natin ang ating pong mga kababayan na ang hangarin po ay makatulong po sa mga mamamayan na talaga pong hirap sa buhay. Wala ka naman pong gagawin dito kundi kumain pag may pagkain. Kaya kumain ka lang ng kumain para pag nagpangita kayo ng pamilya nyo, mataba kayo. At yun po mga Cobra Ventura, inom po muna tayo ng tubig. Mahaba na po muli itong aking video. Kaya nakakatanghalian pa po tayo. Tanghalian pa lang. Ay meron pa po tayong hapunan uli mamaya. Ay pag isasama ko po ito sa ating video, medyo masyado na pong hahaba. Kaya ilagay na po natin yung mga susunod na mangyayari sa ating pong part 3. Kaya hanggang dito na lang po muna tayo sa ating video ngayon. Part 2. Ayan. OFW Christmas Vacation Part 2. Yung Part 3, ayun po yung magaganap po mamayang gabi hanggang siguro sa pag-uwi na po. At hayaan nyo po at lagi ko pong ipapaliwanag yung mga kaganapan po dito para hindi na po kayo maligaw o hindi na po kayo mag-alala sa inyo pong pag-uwi dito sa Pilipinas. Muli po ay maraming salamat po at doon nga po sa hindi pa po nakaka-subscribe sa akin pong channel, please subscribe po at like and share po sa ating pong mga friend. At syempre po, pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po kayong update sa lahat ng mga video na gagawin ko. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Ventura. God bless po. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi.